Hello everyone, welcome to Jennifer S channel. For today's video guys, ipapakita ko sa inyo ang aking mga ginagawa araw-araw dito sa aking tindahan kapag ako po ay nagbubukas na sa umaga. So ang unang ginagawa ko ay nire-ready ko po o piniprepare ko ang aking notebook para po sa araw-araw ko na transactions. Kung kayo po ay nag-Gcash or naglo-load, mahalaga pong meron tayong notebook na listahan para sa bawat transaksyon ng ating customers ay tayo ay hindi magkakamali. So, ma-check po natin kung kaninong part ang mali sa customer o sa atin. Ang number 2 ko pong ginagawa ay sine-check ko po yung aking mga remaining items. Ano-ano ho bang mga kulang na paninda na dapat ko pong i-replenish. Like this one, kulang po ang aking itlog. Ilang piraso na lang ang natira. 7 eggs na lang po. So, kailangan ko pong iutos sa aking partner para po tayo ay magkaroon ng itlog na stocks. Kasi po, ang itlog ay very basic po. Araw-araw po itong binibili ni customers kaya dapat po ay hindi tayo mawalan ng ating itlog. Next po na basic needs na binibili palagi dito sa aking tindahan ay ang mantika. So siguraduhin po natin meron tayong mga nakaripak-ripak na mantika na kalahati at buo. So yung mantika pala ay kalahati 20, ang buo ko po ay 40 pesos. So palagi ko po yung chine-check. Next po natin i-check is yung ating asukal. Ito pong asukal na to, sa ngayon ay tigo 1/2 and 1 kilo na lang po ang natira. So, kailangan ko pong magkaroon ng 1/4. So, ang 1/4 kasi ay masyado talagang mabili yan kasi mas hindi pricey. Kayang-kayang bilhin ni customer. So, ang 1/4 ko pala ay 24 pesos. Ang aking 1/2 ay 48 pesos. Ang aking 1 kilo ay 96 pesos sa asukal. So, while waiting for the customers, kagaya nito, merong magpapaload or merong bibili ng sigarilyo, like this one. Ang customer na to ay bibili ng kalahating kaha ng Camel. So, ang akin palang mga sigarilyo ay andyan lang po ako sa retail suggested price mga kasari. Kung ano yung suggested price sa bawat sigarilyo na meron ako sa aking tindahan, sinusunod ko po yung SRP na tinatawag para po maging mas mabenta po ang ating tindahan. So, etong sigarilyo na to, ang kalahating kahang Camel ay 100 pesos. So, yun po ang ating benta sa Camel. So, while waiting po talaga mga kasari, dapat marami tayong maiisip na gawin sa ating tindahan. Kasi ang isang sari-sari store owner, napakarami po talagang dapat gawin para magiging fruitful or magiging progressive at magkaroon tayo ng maraming profit araw-araw dahil tayo po ay nangungupahan, so kailangan po natin ang benta sa araw-araw. So next po natin ay check natin kung ano-ano pa bang mga item ang dapat nating i-replenish. Pag chine-check mo kasi yung item mo mga kasari, parang nag-i-inventory ka na rin. Like yung ating Yakult. Ilang peraso na lang, 4 na lang natira. So, kailangan nating ibili. So, yung mga items na wala mga kasari, kailangan nating gumawa ng listahan. We should list down all the items that need to be replenished. Kung kailangan nating ibili, kailangan po nating ilista. Lahat-lahat po ng mga shelves natin, mga glass natin, check natin kung anong items ang mga wala. Para sa next natin na pamimili ay maisali natin lahat ang mga kulang. Ang next po natin na gagawin mga kasi paplanuhin natin kung kailan tayo mamimili ng ating mga remaining items. At check din natin kung tama ang ating sales, kung enough ba ang ating sales sa mga expenses natin sa
araw-araw. Kaya ba nating magbayad sa ating mga bayarin? Kung meron tayong mga bayarin, kaya ba nating magbayad sa mga bills natin katulad ng ilaw at kuryente, katulad ng kuryente at tubig. At syempre yung renta natin sa bawat buwan at the end of the month. Kailangan natin ding malaman kung enough ba, kaya bang ituloy ang ating pagsari-sari store at kaya ba nating magrenta kung hindi ba tayo nag-aabono. Yun po ang mga dapat ginagawa ng isang may-ari ng isang tindahan. Ang isang sari-sari store po, kailangan lang po talaga ng sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga sa pag-inventory, sa pag-check ng mga paninda, kung ano pa yung ba yung dapat na bibilhin, kung ano ho ba yung dapat na bawasan, at kung ano ho ba yung dapat dagdagan na stock sa ating mga lalagyan. Kung ikaw ay isang sari-sari store owner, dapat ikaw po ay madiskarteng magpresyo, madiskarte sa bawat customer na pupunta sa iyong tindahan para po sila po ay hindi magsawang paulit-ulit na bibili sa inyong mga paninda. At dapat po lagi pong malinis, maayos ang inyong tindahan para po maging attractive sa paningin ng ating mga customer. Okay mga kasari, sana may natutunan po sa maiksing kwentuhan natin for today. Maraming salamat po sa laging pagsubaybay sa aking channel. At marami pa po tayong magiging kwentuhan sa susunod nating pagkikita. Thank you so much guys for watching and see you on my next video.